So solid, white rose papaya, wow, white roses, white rose papaya, wow, white rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa white rose papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White rose papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White rose papaya, manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Santon Gold Coffee Mix. Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN. Balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyoman El Maracol. Araw na po ngayon ng Biyernes, Setyembre 12, 2025. Ako naman si Radyoman Jenny Pahilanga. Narito na Pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama Department of Justice malabnaw sa ideyang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya pagpapanagot sa mga nasa likod ng Ghost Flood Control Projects, tiniyak. Mga customer ng Maynilad at Manila Water may asang dagdag bawas sa singil sa Oktubre. Pangulong Bongbong Marcos siling na wala ng Pilipinong magugutom sa kanyang 60th birthday. Aabutin natin yung aking pinapangarap na wala ng gutom na Pilipino. 7 tauhan ng District Drug Enforcement Unit ng Maynila sinibak sa gitna ng issue ng pag-aresto at pagnanakaw sa isang delivery rider. Sa iba pang mga headlines, pagbibigay ng parliamentary courtesy sa budget hearing ng Office of the Vice President pinagdebatihan sa Kamara. Kailangan handa po lahat na busisiin ang budget, handa lahat na ipagtanggol ang budget kung humaharap sa Kongreso. Pagtanggal ng zero balance billing privilege sa mga pasaway na motorista pinalaga ng isang commuters group. Kailanman hindi sila binibigyan ng karapatan na maghusga kung sila ay matutulong ng kamatayan o kabuhayan. Sa Baguio City naman, mga kasama, matapos ang 4 na dekadang pagtatago, lalaking wanted sa kasong pagpatay, abay, timbog doon. Sa ating balitang sports, 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship opisyal nang binuksan sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. RMN Network News. RMN Flash Report.
Sa detalye po ng ating mga balita mga kasama, unahin natin ang flash report. May kaugnayan naman dito sa pagkumpirma ni Justice Secretary Boyeng Rimulya. Ibinasurang reklamo laban sa kanya. Mula sa Department of Justice nandoon si Rajuman Jairus sa Piña, Florida. Jai! RMN Live Report! Radyo Maniyay, Radyo Manjani, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang reklamo laban sa kanya na isinampa ni Senadora Amy Marcos kaugnayan sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa ICC sa The Hague, Netherlands. Tumabas sa resulta ng pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na may naging paglabag umano sa naging pagpapaaresto sa dating Pangulo. Dahil dyan, inireklamo si Remulla ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of public service. Isa si Remulla sa naghain ng aplikasyon sa pagka-ombudsman matapos magretiro si dating Ombudsman Samuel Martires noong July 27. Sa ngayon may clearance na rin si Remulla na kinakailangan para sa kanyang aplikasyon. Una nang sinabi ng Korte Suprema na dapat magkaroon muna ng clearance sa mga aplikante para maging kwalipikado sa pagpipilian ng Pangulo bilang susunod na ombudsman. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, sa TAC RMN. RMN Network News. RMN Weather Report. Nananatiling maliit ang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, itong namataan sa layong 310 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Magpapaulan ng LPA sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Romblon, Camiguin at Misamis Oriental. Easterlies naman ang magdadala ng bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Magpapaulan naman ng localized thunderstorm sa natitirang bahagi ng Mindanao. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama, pagiging state witness na mag-asawang Diskaya, malabo mga nasa likod ng Ghost Flood Control Projects tiyak nakakasuhan ayon sa Department of Justice. Nagbabalik si Rajuman Jairus sa Piña, Florida. Jai! RMN Live Report. Kailangang sabihin ng buong katotohanan na yan ang paninindigan ng Department of Justice kaugnay pa rin sa posibilidad na gawing state witnesses ang kontrobersyal na mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Sa ambush interview kanina, naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tila hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi na mag-asawa. Bago yan, sinabi ni Senator Ping Lacson na tumanggi si Remulla na ilagay sa Witness Protection Program sina Diskaya. Nanindigan din ng kalihim na dapat muna nilang ibalik ang pondong sinasabing ninakaw sa pera ng taong bayan. May mga conditions tayo. And isa ditong condition talaga kasi nga, given what we know about the case, yung restitution naman. Kasi iba na to ibang level to Tsaka hindi lang yon. Kailangan sabihin lang buong katotohanan. Hindi pwedeng selective. Sa mukhang hindi tayo papunta ron. So, talaga sinabi ko kay Senate President, na kung ako talaga ayokong bigyan niya ng ganung status kasi hindi forthcoming. Dapat yan talaga to tell the whole truth. Hindi pwedeng mamili. Dapat siya sabihin niya yung buong kasaysayan tsaka yung buong katotohanan. Samantala, kinumpirma ni Remulla na nagbibigay na sa kanila ng findings ang National Bureau of Investigation kaugnay sa issue ng ghost projects. Magsasampa rin na niya ang Justice Department ng reklamong plunder at malversation sa mga sangkot sa anomalya. The NBI is giving me findings already. Nagbibigay na sila ng findings about those projects. And we'll be filing cases very soon. What kind of cases, please? Titingnan namin kung kaya plunder. We'll see. Tapos, sir, malversation, sigurado. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. Mahigit 1 bilyong pisong kontrata ng kumpanya ng mga Diskaya sa Zambales kanselado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Live Report.
Inanunsyo ng pamahalaang panlalawigan ng Zambales ang pagkansela sa mahigit 1 bilyong pisong kontrata na naunang ibinigay sa St. Bernard Construction Kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Saklaw ng kanseladong kasunduan ang pagtatayo ng New Zambales Provincial Capitol at New Zambales Sports Complex. Ayon kay Engineer Domingo Mariano, dating Provincial Engineer at kasalukuyang konsultant ng Kapitolyo, tuluyang tinuldukan ng lokal na pamahalaan ang kontrata matapos ang masusing pagsusuri at rekomendasyon ng mga kinukulang tanggapan. Ang dalawang proyektong apektado ay tig 500 milyong piso para sa bagong Provincial Capitol at modernong sports complex. Bagamat hindi pa inilalantad ang detalye ng dahilan ng pagkansela, tiniyak ng mga opisyal ng Zambales na layo ng desisyon ang wastong paggamit ng pondo at pagbibigay ng mas malaking benepisyo para sa mga mamayan ng lalawigan. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. Network News. Samantala mga kasama, sa iba pa nating mga balita, nadiskubre na may suspendidong import accreditation ng isa sa mga car dealer na supplier pala ng mga mamahaling sakyan ng pamilya Diskaya. Ayon po dito kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bindio, noon pang taong 2022 ipinataw ang suspensyon laban sa kumpanyang Freebell Enterprises na siyang pinagbibilhan ng mga Diskaya ng kanilang mga luxury cars. Una na rin sinabi ni Senate President Tito Soto sa isang pagdinig na sangkot sa smuggling ang naturang kumpanya. Na-discover natin yung isa doon na banggit, yung Freebell, no? Ay suspendido na po pala yung kanyang accreditation as importer noon pa pong 2020. So, pati po sila ay pinapa-show cause po ng ating commissioner. At kapag, siyempre po, no, kapag hinila po natin yung mga sasakyan ito, siyempre naman po, yung pamilya Diskaya na bumili sa kanila ay dapat kasuhan din po sila. Dahil yung binayad po nila sa kumpanyang ito ay para sa wala po, no? Para sa isang smuggled item. So, talaga pong dapat taburin din po sila ng pamilya Diskaya. Sa initial po na investigasyon ng Customs, umabot na sa 15 sakyan ng mga Diskayang walang kaukulang dokumento. Sakaling mabigong magsumiti ng papeles at tamang pagbabayad ng buwis, i-isyuhan ng warrant of seizure and detention ang naturang mga sakyan at isalalim sa forfeiture proceedings. Ang ating finding, walo po dito, wala po siyang import entry at certificate of payment. Ibig po sabihin, hindi po natin nakikita yung pruweba ng pagpapatunay ng pagbayad ng duties and taxes. No? Doon naman po sa kasunod na 7, meron naman po itong import entry pero wala pa rin po itong kaukulang certificate of payment. Again po, may issue po ito sa certificate sa customs duties and taxes. Patungkol naman 14, meron naman po itong import entry at certificate of payment pero minabuti po ng ating commissioner na tingnan po kung tama po ba yung halaga na binayaran ng customs duties and taxes. At yung kaisa-isang sasakyan naman po hindi pa po natin na nabibigay ng ulat. Ito naman po ay sinurrender sa kanilang ng customs noong Tuesday. So pinoproseso pa po ito ngayon. Mga kasama, yan si Attorney Chris Noel Bindio, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs sa interview ng DZXL RMN Manila. Samantala, sinimula na rin ng Customs ang investigasyon doon naman sa mga mamahaling sakyang pagmamayari naman ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. RMN Network News. 4 na tinaguri ang BGC Boys, itinangging gumamit sila ng peking lisensya. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Mike Guyagoy. RMN Live Report. Itinanggi nga ng 4 sa 5 tinaguriang BGC Boys na sila'y gumamit ng peking driver's license. Ipinatawag ngayong araw ng Land Transportation Office ang 5 DPWH engineers upang magpaliwanag sa kanilang paggamit ng peking driver's license para makapasok sa casino. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, nagpadala ng kinatawan na abogado ang 4 habang personal naman nung humarap si Edric San Diego. Itinanggi ni San Diego na gumamit siya ng peking driver's license. Itinanggi rin ito ng mga abogado ni na Assistant District Engineer Bryce Fernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza at Project Engineer RJ Domasic at si Engineer Henry Alcantara. Tanging si DPWH Bulacan First Engineering Henry Alcantara ang gumamit siya ng peking driver's license. Sinabi naman ng abogado ni Alcantara na hindi siya ang nagpagawa ng ID at binigay lang ito sa kanya. Pero umaming naggamit ito para sa casino. Ang abogado naman ni Hernandez, itinuro naman si Alcantara ang dahilan kung bakit siya napasok sa casino. Itinakda ng LTO ang susunod na pagdinig sa September 17. Makikipag-coordinate naman ng LTO sa Senado at sa mga casino owner upang makapangalap ng dagdag na ebidensya. Umaasa naman si Mendoza na makapagpapalabas ang LTO ng desisyon sa lalong madaling panahon. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy Tatak, RMN.
RMN Network News. Sa kabilang dako naman mga kasama, kasunod ang nabulgar na korupsyon at katiwalian sa pamahalaan, nanawagan si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa publiko magsagawa ng kilos protesta. Sa panayam ng DZXL in Manila, sinabi ni Panelo na kailangan ng lumabas na mga Pilipino dahil iisa lang ang isyang pinaglalaban ng mga ito at iyan ang katiwalian sa pamahalaan. Hindi niya sapat ang paglalabas ng sama ng loob sa social media dahil sa kailangan magkaisa ang mga Pilipino para iparamdam ang paglaban sa korupsyon at kapalpakan ng gobyerno. Regardless of whatever group, kailangan ng mga Pilipino dahil isang issue nyo. Kung kayo diskontento sa administrasyon, kayo ay nakukulangan sa ginagawa nito, ay lumabas kayo lahat. Kahit di kayo Kaliwa, Dilaw, Duterte, whatever group. Kasi nung EDSA 1 and 2 naman naghalo-halo naman doon. Naghalo ang Kaliwa, naghalo-halo ang Dilaw, naghalo-halo yung mga nadiskontento kay Marcos Sr. So hindi dapat mag-isagabal yun na ibang grupo. Ang importante, there is a common issue against corruption, against bad administration or governance. Mga kasama, yan si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Asahan na ang dagdag bawas singil para sa mga customer ng Maynilad at Manila Water. Ito'y matapos aprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang rate adjustment ng dalawang water concessionaires sa ilalim ng Foreign Currency Differential Adjustment. Simula October 1, may dagdag na 14 centavos sa bawat cubic meter ang water bill ng Maynilad customers, habang 15 centavos naman sa bawat cubic meter ang may enjoy ng mga customer ng Manila Water. Kaugnay nito, hinimok ni MWSS Chief Regulatory Attorney Patrick Lester T ang mga low-income at low-consuming households na mag-apply sa Enhanced Lifeline Program na nag-exempt sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa FCDA charge at meron ding diskwento sa singil sa tubig. RMN Network News. Samantala, wala ng Pilipinong magugutom. Birthday wish yan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-68 kaarawan. May detalye, Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Sean. Balikan natin ang report na yan ni Radyoman Chanel Salazar. Samantala, parliamentary courtesy dapat i-waive sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Iginiit ni Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi dapat pairalin ang parliamentary courtesy sa nakatakdang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing sa Martes, September 16. Ni Tino hindi ngayon ang panahon para sa parliamentary courtesy dahil maraming dapat ipaliwanag ang Vice Presidente bukod sa pagdepensa sa kanyang budget sa House Appropriations Committee. Whether sa Office of the President or sa Office of the Vice President. During the hearing of briefing for the budget of the Office of the President, inilinaw po natin yon, di ba? Na lalo pa ngayon, hindi po panahon para sa parliamentary courtesy. No, Pangulo mismo sabi niya, mahiya naman kayo, o dapat mahiya lahat ng nasa gobyerno, kasama ang Presidente at ang Vice Presidente. Ibig sabihin, kailangan handa po lahat na busisiin ang budget, handa lahat na ipagtanggol ang budget kung humaharap sa Kongreso. Narito ay isinulong ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na mabigyan ng parliamentary courtesy si VP Sara bilang ikalawang pinakamataas na leader sa bansa sa kanyang pagharap sa budget hearing ng komite. Ayon kay Ungab, pwede namang magbato ng mga tanong sa budget ng ikalawang Pangulo pagdating sa deliberasyon sa plenaryo. The parliamentary courtesy is only granted at the committee level. Why? The reason is we give parliamentary courtesy as a co-equal because we give respect to a co-equal or a higher position of government. Kumbaga sa layman's interpretation, it is really, I would say, awkward for a member of Congress to question the higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because
question will be congressman to congressman. That's Yan po sina Representatives Antonio Tino at Isidro Ungab. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Balikan natin ang birthday wish ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-68 kaarawan. Meditali, Radyoman Chanel Salazar. Shan. RMN Live Report. Hindi pa rin daw nagbabago ang birthday wish ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng maunlad na Pilipinas kung saan wala ng Pilipinong nagugutom. Ayon sa Pangulo, mula naman nang maupo siya sa pwesto, ang taing nais niya ay may angat ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na ang mahihirap. Simple lang anya ang kanyang hangarin para sa administrasyon. Ito ay ang matapos na mga proyekto at masimulan ang mga reformang pwedeng ipagpatuloy ng susunod na pamahalaan upang hindi masayang ang magandang resulta. Hindi naman nagbabago yung mga birthday wish ko mula nung simula hanggang ngayon na naging Pangulo ko at yun na nga maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino, na maituloy natin lahat ng ating proyekto para matulungan lalong-lalo na yung mga mahihirap at ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala nang gutom na Pilipino. Ngayong araw, binuksan ng Pangulo sa publiko ang Malacanang para sa isang libreng salo-salo bilang pagdiriwang sa kanyang ika-68 kaarawan bukas, September 13. Matatanda ang noong nakaraang taon ang hiling ng Pangulo para sa kanyang kaarawan ay maisakatuparan din ang lahat ng mga programa ng pamahalaan sa agrikultura bilang susi sa food security at sa pag-angat ng kabuhayan ng mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Dabawenyos na awa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nawagan na pauwiin na sa Pilipinas. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Abby Bibera ng RMN Davao. RMN Live Report. Maraming Dabawenyo ang nangamba nang malaman ang kalagayan ni former President Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Hague, Netherlands. Maalala nakiusap ang legal counsel ni FPRRD ng indefinite adjournment o pagpahinto sa legal proceedings dahil sa karamdaman ng dating Pangulo. Komento pa ni Rose, sana'y kaawaan at pauwiin na lamang ang dating Pangulo sa Pilipinas dahil baka labis na itong na-stress sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagpahayag din si Marilyn ng pagkabahala. Anya, matanda na si Duterte at may iniinda na ring mga karamdaman. Ngunit sa kabila nito, pinili pa rin siyang arestuhin at dalhin sa ibang bansa. Dagdag pa niya, sana naman ay kinonsidera rin ng mga otoridad ang edad at kalagayan ng dating Pangulo. Suwestyon naman ni Jave na sana i-house arrest na lang si Duterte. Samantala, ilang Dabawenyo na lamang ang ipinagpapasa Diyos ang kalagayan ni FPRRD at taimtim na nananalangin na sana'y makauwi na rin siya sa Davao City sa lalong madaling panahon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abby Bibera, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala mga kasama, sa ibang balita, tinabla ng isang commuters group ang anunsyo ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi ma-enjoy ng mga pasaway na motorista ang zero balance billing kapag sila naman ay naaksidente. Sa interview ng DZXL RMN Manila kay National Center for Commuter Safety and Protection Chairman Elvira Medina, sinabi nitong walang karapatan ang mga pagamutan na husgahan ang mga dinadala sa kanilang pasilidad. Naniniwala tayo na ang Panginoon lamang ang mayroong karapatan na maghusga sa buhay at kamatayan ng tao. Ang mga facilities natin ng health, ang primary objective nila ay magligtas ng buhay. Kailanman hindi sila binibigyan ng karapatan na maghusga kung sila ay magtutulong ng kamatayan o kabuhayan. Kaya sa akin, ang aking opinion niyan ay hindi nararapat. Wala sa atin na may karapatan na maghusga kung hahayaang mamatay o bubuhayin ang tao. So kailangan laging sasagipin ang buhay. Ang Panginoon lamang at ang usgado ang mayroong karapatan yan. Ayon pa rito kay Medina, may mga road cross incident na napupunta sa maling individual ang sisi at minsan pa niya ay kung sino ang unang tinutukoy na biktima ay siya palang pasimuno ng aksidente. Paano mo malalaman siya nga ang talaga may kasalanan?
Hindi ba? Kasi sa tinagal-tagal ko sa transport industry, ako ang sumulat ng forensic protocol for road crash investigation. Maraming road crash investigation na akala mo yun na ang may kasalanan, yung pala hindi. Kung bubusisiin mo yung tunay na pangyayari, malalaman mong meron palang ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng road crash. Kung akala mo siya ang biktima, siya pala ang may kasalanan. Yan si National Center for Commuter Safety and Protection Chairperson Elvira Medina sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit ng Maynila sinibak sa gitna ng issue ng pag-aresto at pagdanakaw ng 7 pulis sa isang delivery rider. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report. Ipinagutos ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagsibak sa pwesto sa mga opisyal ng District Drug Enforcement Unit ng Manila Police District. Yan ay sa gitna ng mga alegasyon ng pangingikil at pang-aabuso ng 7 nilang tauhan sa isang motorcycle delivery rider sa Sampaloc, Maynila nitong Martes, September 9. Sa reklamo ng biktima ay kinulong umano sila ng kanyang kasama mula alas 3 ng hapon hanggang halos 1:00 ng madaling araw ng kinabukasan. Nakatakas siya ngunit kinuha raw ng mga pulis ang 9,000 piso mula sa kanyang GCash at motorsiklo ng kanyang kasama. Dumulog na ang biktima sa National Police Commission o NAPOLCOM upang isumbong ang ginawa ng mga pulis sa kanya na pag-aresto at pagnanakaw sa kanyang gamit. Kaugnay niyan, inalis na sa pwesto ni MPD Chief Brigadier General Arnold Dabad ang mga tauhan na tinatasan na mag-report sa Personnel Holding and Accounting Unit. Sabi ng alkalde, layo ng pagsibak na ibalik ang tiwala ng publiko sa mga otoridad, lalo't gumugulong na ang investigasyon. Nahaharap na ngayon sa patong-patong na reklamong administratibo ang 7 pulis na binubuo ng Police Major, Master Sergeants, Staff Sergeants, Corporal at isang patrolman. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Mga kasama, akyat tayo ng Baguio City matapos ang 4 na dekadang pagtatago. Lalaking wanted sa kasong pagpatay abay tatimbog na rin. Mula sa FM Baguio, may detalye, Idol Jean Cales. RMN Live Report. Inaresto ng National Bureau of Investigation sa Baguio City ang isang lalaking na diskubring mahigit 40 years ng pugante sa batas. Kinilala ng NBI ang inarestong si Mario C. Lumage, isang taxi driver at may standing warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas pa noong February 27, 1987 ng Baguio City Regional Trial Court matapos siyang makatakas mula sa kustodiya ng pulisya noong 1984. Naaresto ng mga operatiba ng NBI Cordillera Administrative Region ang suspect sa kanyang inuupahang apartment sa Upper Pingot, Baguio City. Sa isang inuman, kasama ang kapwa taxi drivers ay napag-alaman pa ng NBI na nagmayabang pa si Lumage na nakapatay siya ng tao noong taong 1980 at matapos siyang mahuli ay nakatakas mula sa mga pulis at nagtago ng matagal. Matapos magsagawa ng verifikasyon, nakumpirma ng NBI na si Lumage ay kinasuhan nga ng murder sa korte ng Baguio City noong 1983. Ngunit nakatakas siya mula sa kustodiya ng pulisya bago ang nakatakda niyang paglilitis noong November 19, 1984. Kasalukuyan na siyang nakapiit ngayon sa Baguio City Jail Male Dormitory. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito si Idol Jean Cales, Tatak RMN. Balita tayo sa ibayong dagat, umakyat na sa 51 ang nasawi sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Nepal. Kabilang sa mga nasawi ang 21 protesters, 9 na bilanggo, 3 pulis at 19 na iba pa. Una nang sinunog ng Gen Z protesters ang Parliament Building at tahanan ng mga politiko sa Kathmandu sa pagpapatuloy ng anti-corruption protest sa Nepal. Matatandaan na nagbitiw na rin sa pwesto si Prime Minister KP Sharma Oli kasunod ng lumalalang kaguluhan sa bansa. Balitang Sports. Abay, umarangkada na ngayon pinakamalaking championship itong FIVB Volleyball Men's World Championship. Opisyal na pong binuksan, kauna-unahan ito sa Pilipinas. Mula doon sa SM Mall of Asia Arena, Pasay City, nandun live Rajaman Neil Santuan. Neil! Mga kasama, formal lang ang binuksan ngayong hapon ang 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship dito sa SM Mall of Asia Arena sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa. Kanina, mga kasama, naghatid ng kanyang taus-pusong pasasalamat si Philippine Sports Commission Chairman John Patrick C. Gregorio sa mga fans at presidente ng Federation International de Volleyball, Mr. Fabio Azevedo, gayon din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sinabi na ang ugnayang ito
ay itinuturing na newfound friends. Nag-perform din kanina mga kasama ang K-pop boy group na Boy Next Door, Pinay artist na Karinsita at all Pinay group na G22. Pagkatapos ito mga kasama, mamayang dakong alas 7 ng gabi ay sasabak ang pambansang kupunan ng Pilipinas na Alas Men kontra Tunisia sa kanilang unang laban sa pool play. Samantala, tatakbo ang event hanggang September 28 kung saan inaasahang pupunuin din ng Smart Araneta Coliseum para sa championship rounds. Para sa RMN Sports, Radyo Maniel Santua, Tatak. RMN. Radyo Manila, isang question lamang, Radyo Manila. Masasabing bagito ang Pilipinas sa world scene sa volleyball. Pakikumpara nga ang world ranking ng Alas Pilipinas dito sa bansang Tunisia sa nang laban mamaya, Radyo Manila. Kung titignan natin, Radyo Elmar, malayo ang agwat sa pagitan ng Team Alas Pilipinas Men kontra sa team ng volleyball team ng Tunisia dahil ang Alas Pilipinas ay pang number 82 sa world rankings at ang Tunisia naman ay pang number 40. So medyo malayo-layo ang agwat. Kaya kung titingnan natin, parang medyo may laban talaga at magkakaroon ng initan sa pagitan ng dalawang bansa. Talagang malayo, malakas ang Tunisia. Anyway, maraming salamat, Radyo Manil Santua live mula po naman dyan sa Mo Arena sa Pasay City. Good luck, Alas Pilipinas! Lola Amor Love ang Loop Concert ngayong gabi na sa Space One Ayala Makati. Japanese singer at ilang sikat na Pinoy artist tampok sa concert. Alamin natin ang balita mula kay Radyo Man Alex Furake. Gaganapin ngayong gabi ang pinakakaabangan ng Love and Loop, the album concert ng rock band na Lola Amor sa Space One Ayala Makati. Guest sa nasabing concert ng ilang sikat na Pinoy artist at miyembro ng isang Japanese group na Psychic Fever na si Kohatsu Kokoro. Kapilang sa performers ang The Riddlers, The Worms, P-pop girl group na Kaya, Barb ng Lian na Naara, at Sofia Abrugar ng Any Name's Okay. Kasalukuyang ginaganap ang presko ng Lolo Amor bago pa man ang concert ngayong gabi. Ilan sa sikat na awitin ng banda ay ang Raining in Manila, Dahan-Dahan, Fallen at marami pang iba. Yan ang ating entertainment news sa Alex Furake, Tatak RMN. Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Maracol. At Radyo Man Jenny Pahilanga. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta, Central Manila, sa mga taga General Santos, maayong gabi. Ako, si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News bukas, alas 7 ng umaga. Oras 6:01. That time check was brought to you by ACS